Very good. Sen, bakit hindi niyo po pipirmahan yung rest? Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? Sa tingin niyo, hindi ba encroachment yun sa Hindi. sole power ng Senate to try? Because the Supreme Court is the highest court of the land. And it forms part of the fundamental law of the land. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga legal, ay yung mga arguments ng ilang mga legal. Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind. Hindi na. Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ang ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Po sa aspetong yun, meron ba kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aantayin po natin kung ano rin na magiging resulta nila. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin doon sa isang speech ng ating presidente. Yung pong bumagsak na tulay. Opo, okay. Ano ang problema ano yung problema sa bumagsak na tulay? Wala pa yun sa usapin. Ang usapin pa lang, nandiyan pa lang sa inyo. Yung bumagsak na tulay, ituturo niyo na naman sa mga Duterte. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, lagot kayo ngayon ha. Salamat at nabasura na naman ang resolusyon na hinahain nitong mga wala kayong katigil-tigil kay Bibi Sara. Buti na lang magaling itong Supreme Court resolution expressing the sense of the Senate regarding the application of the fairness principles and doctrine of the operative fact in judicial proceeding concerning impeachment complaint. O sino ang mga naghain nito? Diba kayo, Bumbum at Koki? Kayo, iyak na naman. Dahil hindi kayo aabante sa mga plano nyo. Titigas ng panga nyo. Ang kukulit nyo. Diba? Wala kayong katigil-tigil. Buti na lang ito, binasura na. At ito, bibira na. Birahe. Sabi nila, I will not sign it. Senator Estrada, nanindigan na matapos maglabas ng desisyon. Hindi pipirma matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Sino ba? Sino-sino ba sila? Yung dalawa. Dalawa sila, si Bumbum sa si Koki. Sila. At eto na. Yari ka ngayon, Chihuahua. Si Chihuahua parang kumakanta na mga kasama. Parang gusto na ilaglag yung mga kasama. Abangan nyo sa dulo ng ating video ha. Samantala, ito, unahan na natin. Namumblema na ngayon ang 4 na senador na pumirma sa resolution para ipagpatuloy ang impeachment ni Vice President Sara. Problemado na nga sina Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, at Risa Ontiveros. Dahil iginiit na. Buti na lang hindi sumali si Locson. Diba? Kaya alam nyo naman, siyempre, minsan dumidikit na si virus dyan. Buti hindi nakuha. Ngayon kayong 4, asahan nyo, sa susunod na eleksyon, wala na ang pangalan nyo. Hindi na kayo makakatanggap ng boto sa sambayan ng Pilipino. Pinagugulo, may desisyon na ang korte, pinagugulo nyo na naman. Ang tigas talaga ng ulo nyo. Nakalimutan natin ha. Baka nakakalimutan nyo na. Nakalike ka na ba? O share nyo na yung video natin ha. Araw-araw tayong may upload. Boss, baka naman hirap na hirap ko yung i-recommenda yung video namin. Yung mga kasubscriber ko ay naghahanap ng upload ko. Nako. Hindi naman tayo galit, no? Nagpapaalala lang kasi nami-miss nila yung yung everyday upload natin. Ito, tuloy. Ni Senator Jinggoy Estrada na hindi niya pipirmahan ang resolusyon na pinaikot ni Senator Kiko Pangilinan sa Senado kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya ni Senator Jinggoy, ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. So we have to abide the ruling of the Supreme Court. At patungkol naman sa resolusyon na pinaikot ni Senator Kiko Pangilinan, there's no problem with it, but I will not sign it. Samantala, naniniwala naman si Senator Kiko Pangilinan
na dapat munang hintayin ng Senado na ma-resolve ang inihahaing motion for reconsideration. Hindi na. Anong hinahaing nyo? Eto na, basura na naman, oh. Binasura na ng Korte Suprema doon sa mga congressman, sa mga bakulaw, yung impeachment ni BP Sara. Ngayon may motion kayo, di ba? Binasura na rin. Ano pa ba? Ayaw nyo magsitigil naman talaga naman. Nakakawindang na kayo. Titigas ng ulo nyo. Ng House of Representatives, kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara. Nauna nang kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez sa News 5 na iaapela ng Kamara sa Korte Suprema ang naging desisyon nito sa impeachment case ng Vice President. Aniya ni Kiko, if 19 or 20 senators are to abide by the ruling of the Supreme Court, we should, at the very least, hold in abeyance any vote to dismiss until the motion for reconsideration is resolved, so the Senate will know exactly what final ruling we are to abide by. Ewan ko sa inyo. No, nung nakaraan, nag-iiyak-iyak kayo, gusto nyo kumuha ng boto, nagmamakaawa kayo, nakiusap pa kayo sa religious group. Ngayon, eto, nagmamalaki na kayo. Porket nakaupo na kayo. Bagay, 3 taon nga naman daw sila dyan. 3 taon kayo. 3 taon nyo na naman sisilipin. Si BP Sara. Wala na talagang paglagyan, Hindi na lang sila magtrabaho. Puro batikos dito, batikos doon, bagong bira. Meron naman sila mga pahapyaw. Ano na naman kasunod nito? Meron naman kayong arangkada. Hindi pa nga umiinit ang puwet nyo dyan sa Senado. BP Sara na naman ang puntiryan nyo. Tama, di ba? Baka yun naman talaga ang papel nyo dyan. Hindi magtrabaho ng maayos, kundi bumira kay BP Sara. Yun ba ang gusto nyo mangyari? Magkawindang-windang na naman ang bansa. Sa bagay. Ganun talaga ang plano nila kaya isipin na lang natin, ngayon alam nyo na, sa susunod tama na Huwag nang pabudol at doon sa religious group. Nakita nyo naman ang sitwasyon. Pati kayo, trinaydo. Sino-sino sila? Alam nyo naman. Kilala nyo naman sila mali, tama. Tama, mali. Binoto ito. Sinuportahan ito. Ng religious group. Nakiusap pinagbigyan. Akala nila, kaisa sila sa kagustuhan ng religious group na hindi ma-impeach si BP Sara. Hindi. Niloko din. Kaya sa susunod po, pag lumapit pa sa inyo mga mukhang yan, wag nyo lang susuportahan. Di ba? Aminin natin. Nabudol na naman. Pilipino nga naman. Una, lalapit bait. Nakikiusap bait. Paiyak-iyak po. Supportan mo kung tipakulong. Ganyan lang pala gagawin nyo. And respect. Pero malinaw na kasi na sadyang sinuway na violate ng House of Representatives ang ating konstitusyon. Ayon pa sa post ni Ado Paglinawan, please don't fool the Filipino people. 3 Dilawan senators, Risa Ontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan asserted, Congress, acting in good faith and following prevailing jurisprudence, followed the law in initiating and transmitting the complaint to retroactively apply a new definition of what it means to initiate an impeachment case after the fact can be likened to changing the rules in the middle of the game. It is unfair. The ruling of the Supreme Court invalidated the impeachment court ab initio. That means from the very beginning, by invoking the one impeachment case a year provision of the Philippine Constitution. The lower house processed a 4th impeachment case by mothballing the first 3 filings. Yon ang mali nila. Kaya di ba na-dismiss na basura dahil mali ang mga pagpa-file. Inuna ang pang-4, doon sila nag-focus
Akala nila tama. Wala silang nagawa kundi magngangaw-ngaw. Ngayon ito, nagsalita si Balulong. Mag-motion. Ano nangyari? Wala na rin. Iyak nyo na lang yan. Hindi kayo mananalo. Diba? Oo, I will not sign it. Oo, Senador Estrada. Kita nyo naman. Hindi na niya pinirmahan. Bakit? Alamin natin. Alam nyo, ito mga senador na gusto ma-impeach na naman, gustong ituloy yung impeachment, sila ho yung mga takot na takot. Bakit? Wala ho silang matatanggap na boto eh. Oo. Kasi pag tumakbo si BP Sara sa 2028, kukuha yan ng mga partido. Alam nyo naman, pag si BP Sara nagdala, panalo na, solido. Eto, kangkungan, pupulutin. Walang maniniwala eh. Totoo naman, di ba? Kaya sila galit na galit at gusto matanggal si BP Sara. Gustong maalis. Para sila ay may pag-asa pa. Ang hirap, ano? Kung halimbawa lang kung ako ay nagtatalo, at natalo ako sa halimbawa, kung ako ay naging senador at natalo. Halimbawa lang ito, ihahalin tulad lang natin. Hindi na ho ako tatakbo. Bakit? Ayaw sa akin ng taong bayan eh. Ipilit ko pa ba yung sarili ko? Sa bagay, sabi ng iba, malaki. Ang alin? Alam nyo na yan. Malaki. Kaya ayaw nilang bumaba. Andyan ang katotohanan. Makikita nyo. Bakit daw ay pirmahan? Ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? So we have to abide by the ruling of the Supreme Court. I don't think there is anything wrong with the resolution filed by who? Nag-draft is Senator Kiko. There's no problem with it, but I will not sign it. Very good. Sen, bakit hindi niyo po pipirmahan yung resto? Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? Sa tingin niyo hindi pa encroachment yun sa Hindi. sole power ng Senate to try? Because the Supreme Court is the highest court of the land. And it forms part of the fundamental law of the land. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga yung mga arguments ng ilang mga legal. Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind. Hindi na. Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ang ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi naman sila. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, that's tantamount to dismissal of the case. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So kung gano'n, no more impeachment trial. No more. Kinumpot nila yung mga stand ng ilang mga former Supreme Court justices. Every senator has the right to file a resolution, whether correct or incorrect. And I don't think there is anything wrong with the resolution filed by who? Nag-draft is Senator Kiko. There's no problem with it, but I will not sign it. Do you think Very good. Koki! Supalpal ka. Hindi porket artistang at artista ito, susuportahan ka na. Artista dati hindi pwede ganun. Hindi pwede. Bakit? Para saan pag pumirma? Sige nga. Ayaw nga nito na ayaw nga nito na impeachment noong pa eh. Diba? Ayaw ko yan. Na-impeach tatay ko eh. Ayaw ko mangyari. Ayan na naman sila, yung mga dilawan. Matake. Ito, alam ko, galit ito doon sa yung isang si Bumbum eh. Siyempre, di ba? Ganun lang kasimple yun. Alam nyo naman, mga hindi mapagkakatiwalaan. Bakit? Walang palabra de honor. Di ba? Lumapit doon sa religious group, si Bumbum. Ang paniwala ng religious group na yun, ayaw din ni Bumbum ng impeachment.
Eh, nung nanalo na yung mantakin nyo eh. Oo, siya pa nangunguna ha. Ang lakas pa ng boses ha. Tuloy daw, ituloy. Tuloy mo mukha mo. Kwento mo sa pagong. Makuha ng enough support yun para ma-adapt ng Senate? I do not know. I do not... hindi ko alam yung mentalidad ng aking mga kasamahan senator. Sen, bakit hindi niyo po pipirmahan yung rest? Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. All right? So we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Sir, tingin niyo hindi ba encroachment yun sa Hindi. sole power ng Senate to try? Because the Supreme Court is the highest court of the land. Yeah. And it forms part of the fundamental law of the land. So do you That think is what I learned from the College of Law. Yun! Natali mo. kasama yun sa pagdedebatihan ninyo yung resolution? I do not know. Pag na-calendar siguro. Pagka na-file siguro. And if it will be referred to the appropriate committee, then Pero dun sa focus. nakakausap nyo ng mga senador, karamihan ba? Ano yung sentiments ng karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So kung ganun, no more impeachment trial. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa decision ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Yun. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. totoo yan. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga yung mga arguments ng ilang mga legal. Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind. Hindi na. Sir, sa Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ultimately, ang Supreme Court naman ang Masusunod. Tama. Hindi naman sila. Unless House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling. Kung ni-reverse ng Supreme Court. hintayin niyo ba, sir, muna kung mag-rule yung SC doon sa MR? Hindi na. We will already decide on August 6. Mabobotohan na. Sir, magbobotahan kayo as a legislative. Sir, kung abide pero hindi i-dismiss. Para na rin yun. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, that's not amount to dismissal of the case. Yun. The best. Pero Well, I'm not a lawyer, pero yun ang interpretation ko, ha? mag-decision kayo as a legislative body, hindi as an impeachment. Yes. No, not as an impeachment court. We will never convene again as an impeachment court dahil wala na nga kami jurisdiction. Sayang yung room. Ano na, ang titigas kasi ng ulo niya yung dalawa na yun. 4 pala. 4. Wala naman jurisdiction. Ano na? Iyak nyo na lang yan. Tigil na. Oo. Dito tayo mag-focus ngayon kasi okay na naman. Wala na. Wala lang impeachment at wala na rin yung resolution. Yung hinain nilang motion, yung 4. Yung 2 ba yung 4? Dito tayo magpunta. Sino ito? Nako, ikaw na naman ang pinag-uusapan. Abangan mo. Blue Ribbon Committee. Abangan mo. Senador Marcoleta. Naku po, ikaw pa naman yung nagtanggal ng committee niya. Baka magkabaligtaran ang sitwasyon, sabi rito, Representative Chua sa impeachment case Bibi Sara at issue sa flood control project. Nako, ano kaya yan? Nababalitaan panay-panay ang baha sa Maynila. Baka mayroong problema. Hindi sinasabi. Oo. At saka abangan mo rin yung pag-question doon. Saan? Sa proyekto ba tawag doon? Parang bahay ng kubo, bahay ng kalapate, no? Yun ba yung proyektong masasabi?
sa illegal nilagay, aba, ito tuloy na natin. Pinamahiya naman kayo. Yan. Opo. Doon po sa usapin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Sa ngayon po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuhin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng bagay. Opo. Eh, matakot na kayo dahil nagsalita na pala ang Pangulo. Baka mamaya isa-isa kayo, kaisa kayo sa dapat paimbestigahan. Hindi pa ba kayo natatakot? Ang congressman, kasi nga po, ngayon sinasabi ng iba na eto, ang Kamara, kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano, ang ginamit ng word ng Presidente, kickback, SOP, etc. Katiwalian sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Yan! Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Eto para sa akin lang ay, paimbestigahan natin kay Senador Marcoleta. Para magkalaman at lumabas ang totoo. O, kayo ba? Kayo ba? Sang-ayon ba kayo na si Senador Marcoleta mag-imbestiga dito sa mga bakulaw na ito? Para lumabas lang ang katotohanan. Bukod kay Senador Marcoleta, sama na natin yung taga-COA. Paimbestigahan itong mga to. Diba? Lagay nyo dyan sa comment section. Yes, paimbestigahan yan. Para ma-impeach na yan. Ma-impeach na. Para matanggal na yan. Diba? Now, kung unang-una, gusto ko munang malaman yung mga may na talaga. Saka lang, ang tanong kung papayag ka bang paimbestigan at sino mag-iimbestiga. Ano ba kailangan mo malaman? Ang Pangulo nyo na nga nagsabi. Diba? Na merong kickback. Ano pa ba? Sino pa ba? Wow, masasabi natin konkretong ebidensya na agad. Nang sa ganun ay hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Wait lang po Konkretong ebidensya ba sabi mo? Tignan mo yung pinagawa mo. Hindi ba konkretong ebidensya na mali-mali at problema ang inabot ng barangay kung saan mo tinayo yung sidewalk barangay hall. Hindi lang 1, 2, 3. Napakarami po ata. Oo. Tingnan natin. Senador Marcoleta, nananawagan yung sambayang Pilipino. Unahin mo ito. Yan, titignan na po natin agad yan. Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiyasatin. Opo. So, kung ang inyo pong komite, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's one of your own or some of your own ang magiging subject ng investigation. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa Ano po gagawin natin dyan? Yan, lalaglag mo na rin yung mga kasama mo. Sabi ni Aling Ledesma. Ito na ho. Isang katunayan na ito. Kung may matatamaan daw, handa naman siguro. Wala raw silang magagawa. Tuloy. Committee meeting, talaga namang lahat naman po ng ating committee meeting live. At ito yung pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayong magagawa. Inyo bang nabasa yung transcript, Congressman, mismo ng speech ni Presidente nitong SONA tungkol po sa aspetong ito?
Well, ako po yung nando doon, narinig ko naman po, yung transcript po, hindi ko pa po masyadong, hindi ko po nabasa, pero maliwanag naman po yung sinabi ng ating Pangulo. Opo, may sinasabi siya kasi, no, meron pong inaatasan niya mismo, DPWH, at saka yung isang committee doon. Opo, sabi nga po ni Secretary Bonoan, ito po yung sa regional nila, no, na mga, yung lupon, supposed to be po na nag-aaral sa mga proyekto po sa bawat regions, ang mangunguna sa investigasyon. Doon po sa aspetong yun, meron ba kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aantayin po natin kung ano rin na magiging resulta nila. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin doon sa isang speech ng ating presidente. Yung pong bumagsak na tulay. Opo, okay. Ano ang problema ano yung problema sa bumagsak na tulay? Wala pa yun sa usapin. Ang usapin pa lang, nandiyan pa lang sa inyo. Yung bumagsak na tulay, ituturo niyo na naman sa mga Duterte. Ganun ba yun? Dahil sa panunungkulan ni Tatay Digong ba yun? Yun ang gusto mong patungkol? Ayun na naman tayo eh. Mahilig na naman tayo mag-pinpoint eh. Unahin nyo muna yun sa inyo kasi kayo ngayon nakaupo. Ito, bukod dito sa flood control, ito pang isang defective na tulay. Ito, maliwanag na eh. Diba? Opo. Parang hindi mo na siguro kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, itong investigasyon na ito. Turo na tayo eh. Hindi mo pa nakikita yung pinatayo mong barangay hall? At nag-jump ka kagad doon sa... Grabe naman, Sino ba ang gumawa nun? Sino ba ang nakakontrata nun? Bakit isisisi nyo naman kay Duterte? Di ba? Sino? Hanapin nyo yung mga kontratista. Yun ang tanongin nyo. Kung sino ang mga nag-utos doon. Pag may mga problema, Duterte. Kitang-kita na sa Maynila yung mga barangay hall mo. Dapat ngayon, ayun ang sagutin mo. Ayun na naman tayo, gagaling-galingan na naman tayo. Yung baho nyo sa Maynila, dapat managot dito. So ano bang ano natin dito? Ano ba ang dapat natin gawin dito? Diba? Opo. Intindihin mo muna yung sayo. Bago ka magturo-turo, yung sayo. Harapin mo yung mga sinasabi diyan sayo. At lalong-lalo na yung nakita ni Yorme na mali, walang permit, nagpatayo. At, isipin nyo, 19 million. Yung barangay hall, bangketa, 2 metro, tatlong palapag, 19 million. Pangklase. 19 million, baka sobrang ganda na nun. Yan, 19 million. Bangketa, tinayuan mo. Ang sakit sa ulo, ang sakit sa mata. Perwisyo sa taong bayan, yung tao naglalakad sa kalye. Hindi mo inisip yun. Ang inisip mo, kwarta. Baka mami, parang gaw-gaw lang yata na ginamit dito. Yung nga po, nasabi nga ni Pangulong Marcos, 10 years in the making. Bakit bumagsak ng ganon? Ano ba yung gaw-gaw ba yung ginamit sa bumagsak? Opo, sige. So, yan po, klaro. Hindi natatawa sa'yo si Manong Ted. Hindi natatawa sa'yo. Bagkos na, alam mo yung naiirita. Yung sa'yo hindi mo nakikita. Nagturo ka na agad. Isa sa mga agenda po ninyo, Congressman. No? Ako tingin ko, dahil ito maliwanag eh. May talagang bumagsak eh. Di ba? Yorme! Ikaw na ba? Balasahin mo ng gusto yan. Pasukahin mo ng 19 million yan. Kung saan na pinaglalagay yung 19 million. At yung iba pa na, ilan mo yun? May 30 million pa daw di umano eh. Pasukahin mo kung saan dinala. Saan nila ibinaon yung mga malalaking pera na yan. Servisyo talaga. May mga biktima. Isipin mo, hindi pa nag-iinit ang puwet yung umano nito. Ganyan na nangyari. Ano nangyari? Opo. Sige nga po, klaro nga yung sinasabi ni Presidente, yung Isabela Cabagan na tulay na
na pagkamahal-mahal, kagagawa lamang, yung ginamit, binuksan, bumagsak po kaagad. Opo, klaro po yun, Congressman. So kung mamarapatin po niyo, babalikan ko lang po itong mga sinasabi po na mga flood control, no? Opo. Ang usapin kasi ang ini-interview sa iyo, flood control sa Maynila. Yung sinabi ng Pangulo nyo. Yun. Bakit tinuturo mo sa tulay? May gusto ka na naman sisihin. Pag-gaw-gaw-gaw ka pa nalalaman. Binabanggit po ni Presidente rin na paiimbestigahan niya. So, dito po, sir, paano po? Kasi kanin nyo, ayaw nyo lumabas na parang witch hunting po kayo. So, palagay po ninyo, ngayon pa lang, paano kayo magkapagsisimula dito kung sisimulan po ninyo ang investigasyon at totoo pong kayo mag-iimbestiga? Una-una, sisilipin po muna natin, aalamin po natin kung ano yung magiging resulta ng kanilang investigasyon. So from there, titignan natin kung ano yung magiging rekomendasyon nila. So pag makita po natin na talaga namang may matinding problema, yun na siguro ang magiging kudyat. Opo. Sino magre-recommenda po, Congressman? Yung atasan po, yung DPWH po. Dahil siyempre sila yung may mga technical know-how dito. So susulatan din po natin, makikipag-ugnayan tayo at kung po pwede siguro, mamomonitor din natin yung progress ng kanilang investigasyon. Okay. Opo. Congressman, ang pinag-uusapan po dito, sabi nga ni Presidente, no, flood control na palpak, gumuho, at yung iba ay guni-guni, no? Meron po kasing ongoing daw ngayon na 5,700 flood control projects ang DPWH, no? Ongoing, at meron daw po ding completed. Ang sinasabi po ni Presidente sa loob ng kanyang term, no, at 3 taon. So kapag ganito karami ang pinag-uusapan mga projects, kayo as in aasa lang po kayo sa DPWH o paano po ang inyong gagawin? Will you conduct, halimbawa po, some ocular inspection sa mga proyektong ito? Paano kaya, Congressman? Well, siguro mas maganda rin. Mag-conduct din kami ng sarili naming investigasyon. But siyempre, unang-una, bubuhin po muna natin yung ating committee. Tapos, paulit-ulit na lang yan. Paulit-ulit na lang yan. Intindihin nyo muna yung lugar nyo. Paano nyo ngayon mababalik yung barangay hall? Kasi ginawa nyo ng paraan sa bangketa nyo nilagay, naubos ang pondo, ngayon walang barangay hall yung Maynila, yung sa nasukupan na yun. Yun, at paimbestigahan mo rin yun, boss. Para matapos yung agam-agam dyan sa Maynila. Yan, kung umabot sa video na muli, saan ka man sa Pilipinas, sa ibang bansa, shoutout po sa ng bonggang-bongga. Bye-bye!